Kabayan, ang sakit isipin. 19 years na ako dito sa Canada. Pero ngayon ko lang na-realize hindi ko na pala kayang umuwi sa Pinas para doon mag full-time ng negosyo. Kabayan Kabayan Abroad. Dito, kapit bisik tayo sa pag-angat. Kumusta mga kababayan? Ako nga pala si Joe Badas, isang Filipino entrepreneur dito sa Alberta, Canada. Meron na akong 12 years na karanasan sa pagnenegosyo dito sa abroad. Simula pa noong 2013 at ngayong panahon ng kaguluhan sa Pilipinas, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napaka-personal na kwento, isang kwento ng pagbabago ng direksyon ng aking buhay, ng muling pagtayo at ng panibagong pangarap at para sa ating mga Pilipinong nasa abroad. Kabayan, ito ang personal na kwento ng buhay ko. Dati talaga, ang buong plano ko after kumayod dito sa abroad, uuwi ako sa Pinas, magtatayo ng negosyo, makikipagsapalaran sa sariling bayan natin. Pero dahil sa mga sunod-sunod na kaguluhan ngayon, mga krimen at instability na nangyayari ngayon sa Pilipinas, bigla akong natauhan. Niisip ko, safe pa ba sa atin? Stable pa ba ang Pilipinas? Kaya habang iniisip ko yan, bigla akong napaisip, bakit hindi ko nga muna ayusin ang buhay ko dito sa abroad? Kaya after 19 years ko dito sa Canada, kabayan, ngayon ko lang naisipang mag-apply ng Canadian citizenship. At higit pa doon, ito ang napakahirap isipin na naging desisyon ko. Imbes na sa Pilipinas ko ituloy ang pangarap kong full-time na pagnenegosyo, dito ko na lang ituloy-tuloy ang naumpisahan ko ng pagnenegosyo. At ito rin ang mga gusto kong ibahagi sa mga kababayan natin kung paano magsimula ng negosyo abroad. Ang problema kasi kabayan, maraming Pilipino sa abroad, kagaya ko, na umaasa pa rin na one day babalik sa Pinas para doon umangat ang buhay. Pero habang naghihintay tayo ng perfect time na yon, nasasayang ang oportunidad natin dito sa abroad. Tumatanda na tayo nang wala man lang sariling negosyo. Nauubos sa trabaho ang ating lakas. Walang naiiwang ligasiya. At ang reality check, kabayan, ito ang masakit na katotohanan na hindi natin talaga hawak ang mangyayari sa Pilipinas. Pero hawak natin ang desisyon natin ngayon habang nandito tayo sa abroad. Kaya kabayan, ang naisip kong gawin, nag-decide akong i-share na lang sa pamamagitan nitong mga vlog ko, ay ikukwento ko at ibabahagi ko lahat ng mga naging karanasan at natutunan ko sa buhay ng aking pagnenegosyo dito sa abroad. Yung kung paano magsimula ng maliit na negosyo abroad kahit empleyado ka pa lang. Paano i-handle ang culture shock at financial stress habang nagninegosyo. At kung paano buuin ang mindset na business owner kahit nasa ibang bansa ka. At marami pang iba. At ang lahat ng yan ay may kinalaman sa sarili kong karanasan at hindi yung mga kwento-kwento lang. Lalo na ng mga motivational at inspirational speakers nating naririnig na hindi naman nagkaroon talaga ng chance na makapagnegosyo dito sa abroad. Pero disclaimer, kabayan, baka mamaya maiba tayo ng masabi rito. Hindi naman lahat at hindi ko rin sinasabing mali sila dahil tama naman talaga sila sa kanilang mga sariling opinyon. At ang totoo niyan, kabayan, ay kahit ako ay nakikinig din sa kanila. Pero meron lang talagang hindi advisable at hindi pwedeng gawin dito sa ibang bansa compare sa mga ginagawa sa Pinas. At ang pinakaimportante sa lahat na ibabahagi ko ay kung paano ninyo maiwasan ang mga maling ginawa ko sa aking pag-uumpisa ng negosyo para mas mapadali at mas mabilis kang makapag-umpisa ng negosyo mo. At para sa akin, kabayan, ito ang misyon na gusto kong gawin. Hindi lang ito tungkol sa sariling tagumpay, kundi misyon na tulungan ang bawat Pilipinong nasa abroad ngayon na hindi lang maging OFW, kundi maging Filipino entrepreneur abroad din. Naniniwala kasi ako, kabayan, na kahit saan tayo dalhin sa mundo, kayang-kaya nating mga Pilipino na magtagumpay. Hindi importante kung anong bansa ka, kung nasa Canada ka, Australia, UAE, Europe at kahit saan. Basta Pilipino na may puso at diskarte at maparaan, alam ko kayang-kayang magtagumpay. Pero alam mo, kabayan, ang tunay na kalaban dito ay yung mindset na sana, pero wala namang action. Yung paghihintay ng pag-ayos ng Pilipinas
habang hindi na natin binubuo ang sarili nating kinabukasan. Yung takot mag-start ng kahit maliit na negosyo habang nandito tayo sa abroad. Kabayan, time is ticking. Kung hindi ka kikilos ngayon, kailan pa? Kaya kilos na. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino sa abroad, tandaan natin, hindi aksidente na nandito tayo sa ibang bansa. Hindi rin aksidente na nakikita natin ang gulo sa Pilipinas. Alam ko at nararamdaman ko, tayo yung pinili para maging pag-asa ng mga susunod na henerasyon. Alam ko rin at nararamdaman ko kapag tayong mga Pinoy sa abroad ay magkaisa, tayo ang gagawa ng pagbabago. Sa pagnenegosyo natin abroad, kabayan, matututo tayong maging independent, magiging matatag at handang tumulong, hindi lang sa pamilya natin, kundi sa buong komunidad. Kaya kabayan, kung napapaisip ka ngayon, huwag mo nang hintayin pa. Mag-start ka ng maliit na negosyo habang nandito ka sa abroad. Samahan mo ako sa journey na ito. Kaya kung wala kang ginagawa, kabayan, mag-subscribe ka na sa vlog ko dahil every week, magbibigay ako ng mga practical tips, real talk at mga true-to-life lessons at inspirasyon kung paano magsimula ng negosyo abroad. Sama-sama natin ipakita sa buong mundo kung gaano kagaling ang mga Pilipino. Tara na kabayan, simulan na natin ang kwento ng tagumpay mo. Nating lahat. Babus!